Doon po sa ating huling pagdinig ay nakita po natin ang kakulangan ng ating kasalukuyang batas kaugnay ng extradition. And that is why we are seeking na magkaroon ito ng tamang pag-amyenda. May kulang ugap sa umiiral na Philippine Extradition o Presidential Decree No. 1069 na naisabatas noon pang 1977. Kanina ay pinagpatuloy ng House Committee on Justice ang pagdinig sa isyu ng extradition at posibleng pagbabago o amendment sa nasabing batas. Dumalo ang Department of Foreign Affairs o DFA, pero hindi nakarating ang Department of Justice na nagsumite ng panukalang batas para amyendahan ang ilang dekada ng extradition law. Kaya mabilis na tinapos ng komite ang pagdinig at itutuloy na lamang sa mga susunod na araw. Ayon sa chairperson ng komite na si Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro, target ng DOJ na maisama sa amendment ang probisyon na maging requesting state rin ang Pilipinas sa extradition. Ibig sabihin, kapag ang isang akusado o extradite na nakagawa ng krimen dito sa Pilipinas ay nasa ibang bansa, ay hihilingin ng pamahalaan na dalhin dito para harapin ang kanyang kaso. Si doon sa ating old extradition law, ang Pilipinas lagi ang requested state. Okay. Oo, ibig sabihin ang kaso nasa ibang bansa at ang nire-request tao na narito sa Pilipinas to place him under the jurisdiction of the foreign tribunal, no? Ito, dinagdagan natin ng Philippines as the requesting state. Sa ilalim ng Presidential Decree No. 1069, ang requesting state ay dayuhang bansa lang. Dagdag pa ng mambabatas, nais din mailagay ng DOJ ang probisyon ng temporary surrender. Papayagan na pansamantalang isusuko ng Pilipinas sa ibang bansa ang isang akusado kahit may kaso pa rito sa kondisyon na ibalik din ito sa Pilipinas. They also included the deferred surrender. Pag sinabi nating deferred surrender, tatapusin muna yung proseso dito sa Pilipinas bago ipadala sa ibang bansa upang dinggin naman yung kaso niya na nakabinbin dun sa ibang bansa. Nitong nakaraang buwan lang ay naglabas ang Supreme Court ng Rules on Extradition Proceedings kung saan inilatag ng hukuman ang mga palatuntunan sa proseso ng extradition. Sa paniniwala ni Luistro, ito ay maganda dahil saklaw na nito ang gusto nilang mangyaring pagbabago sa Philippine Extradition Law. Samantala, kapwa naman kinumpirma ng DFA at DOJ na wala pang extradition request ang Amerika laban kay KOJC leader Apollo Kibuloy. Ang motu proprio hearing ng House Committee on Justice sa extradition ay may kinalaman na rin sa issue ng posibleng extradition kay Kibuloy. That there is no official notice from the US No embassy. official notice. All right. Sabi ng DOJ, kapag may extradition request, lalo na galing sa Amerika na may extradition treaty ang Pilipinas, agad nila itong aaksyonan. Once we receive a request for extradition coming from a treaty partner, then we are obligated to evaluate it, assess. Ang Anti-Money Laundering Council o AMLAC ay sinabing naka-freeze na ang mga ari-arian ni Kibuloy dahil sa mga kasong kinakaharap nito sa Pilipinas. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.